Okay, magandang umaga. Ngayon ay February 17. So, 5 days para maging 40 days to mga tanim natin. So, mamaya puntahan natin yan. So, update ko lang kayo. Re-return na natin ang ating Sengel cucumber. So, sa napapansin ko kasi, maliban dun sa nagkaroon ng problema dun sa mga ibon, dahil mahaba na siya, medyo mahina na rin yung or mabagal na rin yung paglaki ng mga bunga. Ayan, i-retire na natin yan. So may dalawa na akong napatay kasi isa naputol, yung isa yun yung hindi tumuloy, parang di ko sure kung anong problema nun, pero hindi na siya nagdire-diretso. Siguro nag-stack up siya dun sa bandang medyo dulo. Tapos ito naman, ito. Ito. Ang palagay ko naging problema ko dito, baka masyado kong natagalan yung bunga niya bago i-harvest. Siguro medyo nahinog na siya. Isa kasi sa mga nabasa ko, pag nahinugan ka ng bunga sa cucumber, mamamatay na siya. So, ganun kasi yung nangyari dito. Meron kasing 3 bunga dito nung nakaraan. Hinayaan ko lang siyang tumagal. Although hindi naman siya nagdilaw, after ko siyang i-harvest, naging ganito na yung ibang dahon niya namatay. Hindi ko sure kung anong dahilan. Possible na nag-mature nga yung bunga. Ang pinakamatibay nating cucumber is yung dulo, tsaka tong kabila, ayan. May mga bunga pa sila, pero papatayin na siguro natin sila kasi medyo nag-start na rin bumunga yung kabila natin. So, yan. So, ito yung mga kasama ng previous batch natin, mga nasa 50 days old na yan. Pero for personal consumption na lang yan. Tapos yung ibang mga excess natin, hindi ko na siya tinatanim as ganyan. Nilalagay ko na lang siya dun sa indoor nursery, tapos for consumption na lang siya afterwards. Mga ano lang siya, 1 month. Or yan, hindi na siya abot ng 6 weeks. Kasi masyado siyang malaki sa indoor setup. So, yan. So, may nakakaproblema tayo sa ibon, kaya hopefully maayos na yung expansion natin doon. So kung makikita nyo, medyo malilim doon, no, kasi dahil na rin yan doon sa mga pipino natin. Pero doon sa kabila, ito, ayan, no, kita nyo ba? Yan. Maliwanag doon sa kabila, kaya sa palagay ko talaga malaki ang chance na mas maganda yung magiging tanim natin doon. So medyo excited na ako sa gagawin. Pero mamaya pa kasing hapon magkakaroon tayo ng estimate para dun sa mini greenhouse. Yung collapsible greenhouse kasi ang gusto ko, para in case ililipat natin or biglang magpapatayo na pala ng second floor yung kausap natin, is madali natin siyang maligpit. 'Di ba? Then ngayon, so yun nga, mamayang hapon bibigyan niya ako ng quotation. Then in terms naman roofing, ayaw kong gumamit ng plastic. Tinatanong ko kung kakayanin ba ng budget niya tong ganito, polycarbonate. So, tingnan natin kung magkano. Kung mayroon siyang makuha na medyo mura-mura. Kasi dito, ang bili ko, 2,000, 4x8 feet. Alam ko yun yung standard size. 2,000 yung twin wall na yan. So, sabi niya medyo mahal daw, pero tingnan natin kung anong may offer niya. Sana mas mura, para pwede natin gawin ganyan. Kasi ang iniisip ko, pag plastic or UV plastic ang ginamit ko, konting punit lang nun, pag lumakas yung hangin, madali kasing lalaki. Ito, medyo sa palagay ko, tatagal to. Siguro sabi mo kahit 2 taon, okay na ako dun. Pero palagay ko, tatagal to ng mas mahaba pa dun. Ayan. So, ito na yung ating bell pepper. So, ayan. Nagpuron ako nung last time eh. So, yung mga sanga, pinuron ko. Hindi ko sure kung magpupuron ulit ako. Inaaral ko pa. So, nasa learning stage pa tayo. Pero ang gagawin natin dito, hindi na muna tayo mag-cucumber sa setup dito. Pero mas maganda sana yata ang cucumber dito. Tapos, yung bell pepper dun sa kabila. Kasi nga, yung araw, yung unang sikat ng araw. Pero, wala, nandyan na eh. So, tingnan na lang natin kung ano mangyari sa mga tanim natin. Yan. So, lalagay tayo dito bell pepper. Ito ang gagamitin natin yung setup. So, nagpunla na ako ng 8 bell pepper doon. So, tingnan natin kung at least 6 talaga ang kailangan natin kasi 6 yung butas niyan. So, kung hindi man, maghahabol na lang tayo ng isa ng punla pa. So, yan. Kasama sa problema natin sa ibon. Ayan, no. May mga kagat ng ibon.
Yan, ito pa, pinutol pa nila to. Okay na yan, pruning. Kaya gusto ko na rin i-push yung kabila. Baka season na kasi ng mating season na rin kasi ng mga ibon. Kaya medyo maligalig sila. Ayan. So, doon, medyo mas maganda yung magiging security ng ating taniman doon. So, ayan. So, kung makahabol man, yung susunod natin transfer ay hindi na dito at dun na sa bagong setup. So, pagka-harvest ko nito by 22, hindi naman agad lahat-lahat yan eh. So, unti-unti yan, staggered. Then, up until April 2. Kasi April 4, yun yung next transfer date ko. Kasi sa 20 pa ako mag-seeding. Pero tingnan natin. Ayan. So, yan, malilim mo. Ayun, may araw doon. Dito, medyo malilim na. Kasi nga, tatabunan na tayo ng ating araw. Ayan. So, dito naman, yan. Yung ibang mga bunga, nag-abort na. Pero may mga bunga tayo dito na lumalaki na. Medyo malaki-laki. Ayun, medyo malaki-laki. Yan. Yan. Kita nyo? Yan. Palagay ko magtutuloy na yan. Tsaka yung dating nakita ko dito, mukhang magtutuloy naman. So, ayan. Makalat na sila, di ba? Ayan. So, ganyan pa rin. Ang dinidilig pa rin natin dyan is yung napaggamitan natin ng lettuce. Pero tulad nga na nabanggit ko, isa sa magiging problem niya is yung sikat ng araw. Kasi nga, matatakpan na siya. So, ayan, dahil doon, medyo naging leggy. Ayan, nagleggy. Hindi yan leggy nung nakaraan eh. Nagleggy na siya. So, palagay ko, pag nailipat natin yung straw sa doon sa kabila, medyo okay. So, medyo tiis-tiis muna yung mga customer ko ngayon. Hindi siguro ganun magiging kaanong maganda ang harvest natin in terms of size. Pero babawi tayo sa susunod. Sa susunod-sunod. Pangalawang sunod. Mga ganun. So, ito yung tinanim natin last February 3. Yan, February 3. So, ngayon ay February 17. So, 14 days. So, 2 weeks old. Yan yung 2 weeks old natin. So, dito, ito Nutrihydro tong tatlo. 1, 2, and 3 Nutrihydro. Tapos, apat yung ating Kiss Solution. 1, 2, 3, and 4. Itong tatlo na nasa baba na Kiss Solution, lahat yan merong iron. So, by iron chelate. Yan. So, tingnan natin kung magkakaroon ng significant difference ulit. Kasi, up until now, medyo trial tayo. Tapos, dito, nilagyan ko ng iron. Kasi, di ba dito yung nagkakaroon tayo ng problema in terms of ganyan, discoloration. Mga problems na ganyan. So, titingnan ko kung specific ba siya sa location or mape-prevent siya ng iron chelate natin. Pero minsan naman wala. Minsan meron. Tapos ngayon, meron tayo isa dito. So, baka mahawaan niya yung kabila. Tingnan natin kung ano mangyari. Harvest naman na natin yan this month. And, nagko-collect na tayo ng orders and hopefully, ma-complete natin yung orders ng mas maaga. Nakapagpa-reserve na ako ng 2 box. So, 5 box na lang yung poproblemahin natin. Pero sabi mo, 4 na box na lang kasi hindi naman natin alam kung sabay-sabay or maganda yung tubo nila lahat eh. So, yan. So, yun lang yung update natin for today. So, may mga magdidilig lang ako after muna ng video bago ko unti-unting linisin itong ating cucumber. Ayun, meron pa akong isang kukunin doon, i-harvest. Ito yung aso ko. Kumakain din ng pipino. Kaso kung kinakain nila yung bandang dulo, ayun. Dulo lang yung kinakain niya, nasayang. Ayun, dulo. Yun, yung akin yung natira doon. So, in terms pala doon sa mga na-harvest natin dito. So, yung mga nakaraan, hindi ko na siya nilag o doon nag-harvest pa ako kasi hindi na siya ganun kalaki. Sobrang liit na niya in terms of size. So, sabihin natin, hindi naman umabot ng
Mababa lang eh. Parang nasa 40 plus. Sabi mong 50 plus. Mababa lang yung naging yield ko. Siguro, or possible talaga, ay dahil hindi naman talaga akma yung ginagamit nating nutrient solution para sa growing condition niya. Ayan. Ayan na. Daming ugat. Ugat yan. Yun yung isang tinitingnan ko kasi wala pa naman talaga tayong dedicated na nutrient solution para sa ating mga fruiting. So baka mag-experiment din tayo or dagdag tayo ng nutrient solution galing kay NutriHydro for fruiting vegetable. Fruiting plants natin. Dito kasi kay Kiss, ang gagawin niya lang is increase lang natin yung EC from 1.4 or 1.6 up to gagawin nating range na 1.8 to 2.2. So mga 2.0 ang target ko talaga doon. So yun yung gagawin natin next time. Pero hindi pa ngayon. That's it. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.